So mga bagay na iniisip ng isang lalaki sa mga oras na wala kang paramdam sa kanya. Yes mga kamamay, share ko sa inyo ngayon sa video ito kung ano yung mga naiisip ng isang lalaki nararamdaman sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam sa kanya o sa mga oras na nagno-contact rule ka sa kanya. Okay? So bago natin simulan ito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at syempre mag-comment kayo sa baba para sa ganon marami pang mga love advice ang maisuggest sa inyo nitong ating platform. So, yun lang mga kamamay. So, kung handa na po kayo, simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So, ano nga ba yung naiisip, nararamdaman ng isang lalaki oras na hindi ka nagpaparamdam sa kanya? So, number 1, iniisip niya na may pagmamahal at respeto ka pala sa sarili mo. Yes, mga kamamay, iniisip niya na kapag hindi ka nagpaparamdam, okay? Kapag wala kang paramdam sa kanya, iniisip mo yung sarili mo. Yung tipong, kailangan kong irespeto yung sarili ko. Kailangan ko munang hindi magparamdam dahil yung lalaki ay masyado nang nagiging pabaya, masyado nang nagiging busy sa ibang bagay. Siguro kailangan ko munang irespeto yung sarili ko at unahin yung ibang bagay. So yun yung naiisip ng isang lalaki na binibigyan mo ng respeto yung sarili mo, minamahal mo yung sarili mo sapagkat hindi ka na niya iniintindi Hindi ka na niya binibigyan ng pagmamahal. Kaya yung lalaki ang naiisip niya na meron kang respeto at pagmamahal at pwede kang lumayo sa kanya oras na hindi ka niya rin bigyan ng pagmamahal. At pagdating sa isang lalaki nun, maaalarma siya, siyempre. Kaya ang feedback sa lalaki nun, mamahalin ka niya, bibigyan ka niya ng atensyon. Pero yun yung number 1 na naiisip ng isang lalaki, na tipong meron kang pagmamahal at respeto sa sarili mo kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Okay? So number 2, iniisip niya kung hahabulin ka ba niya or hindi. Yes, pag hindi ka nagparamdam mga kamamay, tataas yung level ng pagkamiss at attraction mo sa isang lalaki. Namimiss ka niya Ibig sabihin, namimiss niya yung mga bagay na ginagawa ninyo dati, yung mga bagay na nag-uusap kayo, yung mga bagay na nagtatawanan kayo. So, tumataas yung hormones sa kanyang sarili. Yung tipong gusto niya nang kausapin ka. Gusto na niyang ma-experience muli yung dating tawanan, yung dating kulitan, yung dating loving-loving ninyo. So, nag-iisip siya Chat ko ba to? May message ko ba to? Ano yung maganda? Baka mamaya, ewan, naguguluhan siya kamamay. Kung may message ka niya o hindi, yan yung mga bagay na nararamdaman o naiisip ng isang lalaki oras na hindi ka magparamdam. Pero at the end, mga kamamay, tumataas yung pagkamis ng isang lalaki sa inyo. Kung kaya, napipilitan pa rin siya na magparamdam sa inyo. Mas lumalamang po yung kagustuhan niya na i-message ka. At yan po yung naiisip at nararamdaman ng isang lalaki sa oras na hindi ka magpaparamdam sa kanya. Nakafocus sa iyong attention, nasa iyo lang yung kanyang isipan. So next, iniisip niya kung mahal mo pa ba siya. Yes mga kamamay, siguro sa mga unang araw na hindi ka magpaparamdam sa kanya, nandoon din yung yung ego, yung pride niya. Kung hindi ka magparamdam, di wag. Kung hindi ka mag-chat, di wag. Ako pa, lalaki ako, di ba? May mga ganun silang pag-iisip. Pero pag lumipas ng ilang linggo, ilang buwan, so doon na sila nanghihina, doon na sila nag-iisip, doon na sila magtatanong, mahal pa kaya ako noon? Bakit ang tagal na? Bakit di na siya bumalik? Baka meron na siyang iba. So ngayon, magtatanong na siya ng ganun sa kanyang sarili. Hanggang sa sisihin niya na sisihin ng kanyang sarili, bakit siya iniwan sa ere, bakit siya iniwanan ng kanyang mahal sa buhay, which is, ang tanging goal niyo lang naman is pagtandain yung isang lalaki at bumalik sa inyo, makita ang halaga ninyo dahil nga, nasa kanya rin naman yung pagkakamali. Masyado siyang naging pabaya, masyado siyang naging busy, di ba? Kung ganun ng isang lalaki mga kamamay, malamang sa malamang, iisipin niya yun. Iisipin niya na, mahal niya pa ba ako? Okay? Iisipin din niya na, baka nagkamali ako sa kanya, kung bakit siya lumayo. Chat ko na ngayon. Diba? So, nandun pa rin yung kagustuhan ng isang lalaki na magkaayos kayo. At marirealize niya yung mga pagkakamali niya noon na nagawa sa iyo, siguro kung bakit ngayon lumayo ka sa kanya. Diba? So, next. Iisipin niya lahat ng pagkakamali at kasalanan na nagawa niya sa iyo noon. Yan, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Oras na hindi ka magparamdam, i-check naman niyo yung kanyang sarili. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi tama? Ano ba yung kasalanan ko sa kanya noon? Diba? So, i-compute niya lahat. Isa-summarize niya lahat sa kanyang isipan kung ano yung mga maling nagawa niya. At doon mga kamamay makikita ng isang lalaki ang halaga mo.
Sapagkat willing kang iwanan siya eh. Dahil nag-no contact rule ka na, ibig sabihin, parang wala ka ng pakialam sa kanya. Hindi mo siya tinatawagan, hindi ka na nag-update. Kaya yung isang lalaki magtatanong at mag-iisip, mahal niya pa ba ako? Siguro, ang dami ko nung nagawang kasalanan sa kanya. Siguro, napuno na yon dahil sa katigasan ng ulo ko. Dahil sa pagbababae ko noon. Siguro, hindi na niya ako natiis. Siguro, sumobra na talaga ako, napuno na siya. So, iisipin niya yun mga kamamay. At pag inisip niya yung inisip, unti-unting magbabago yon. Maaari kasing mawala ka eh. At yung lalaking totoong nagmamahal sa inyo, kahit siya ay loko-loko, maaari niyang baguhin yon. Nasa tamang strategy, nasa tamang tactics and techniques lang, gaya nga ng sinasabi ko palagi sa inyo. Kailangan nyo lang gawin yung mga bagay na sasabihin ko at panindigan. Okay, baka kagaya rin kayo nung iba. Umpisahan, tapos at the end, habang nasa kalagitnaan ng no contact rule, bigla kayong bibitaw, bigla kayong iiyak, bigla kayong hihingi ng sorry sa lalaki. Huwag po gano'n. Tandaan nyo, kung kayo po ay nasa no contact rule, kailangan panindigan po ninyo. Kailangan nyo po itong tiisin. Kailangan nyo po itong tibayan. Kaya mga kamamay, ang isang iniisip ng isang lalaki kapag hindi ka nagpaparamdam sa kanya is yun nga po, ay iniisip niya yung mga nagawa niyang kasalanan sa inyo, doon siya magsisisi, doon siya magtatanda, doon siya matatauhan, at doon siya hindi na uulit ng mga maling gawain sa inyong relasyon, di ba? So nakatulong talaga yung no contact rule sapagkat nakita niya kung ano yung pagkakamali niya at ano yung dapat niyang baguhin sa kanyang sarili at dapat sa inyong relasyon. So next, iniisip niya, na dapat pala marami kaming dapat pag-usapan. Iyon mga kamamay. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagparamdam, iniisip niya na dapat pag-usapan namin to. Kasi iba na eh, baka mamaya mauwi lang to sa wala yung relasyon namin. Kailangan namin ayusin ang lahat. Ayusin namin yung mga bagay-bagay. Dapat maging malinaw. Okay? Kasi mararamdaman ng isang lalaki na anytime pwede ka nang mawala eh. Parang cool off yung nangyayari pag ganyan mga kamamay. So gugustuhin ng isang lalaki na kausapin ka niya. Pag-usapan yung mga bagay-bagay sapagkat ang hirap, nahihirapan siya. Mahihirapan siya at nahihirapan siya sa mga nangyayari. Kasi nga, bigla kang nawala eh. Gugustuhin niya kausapin ka, pag-usapan yung ganito, ganyan, kung bakit bigla ka naging ganyan, ano yung pagkakamali niyong nagawa sa iyo, pwede niyo yung baguhin, kung anong plano niyo sa inyong relasyong dalawa. Di ba? Bilang isang lalaki mga kamamay, natatakot din sila na maiwang mag-isa, na mawala lahat-lahat. Kaya gugustuhin nila na makausap kayo at pag-usapan ng lahat para maayos ang direksyon, maayos ang tatahakin. At pag sila ang nag-initiate ng ganong klaseng usapan, malamang sa malamang, sila yung magiging leader ng daan at susundan nyo lang sila. Okay? Kasi pag nagloko sila, maaari silang ma-out of way at sila yung mawala at maiwang mag-isa. Kaya napakahalaga mga kamamay na mag-no contact rule kayo para maisipan nila na dapat pala may pag-usapan kami ng maayos para sa ganun maging maayos ang lahat. Di ba? Nakatulong yung no contact rule. And last, bakit nararamdaman niya na mahal ka niyang muli? Yes, magtatakang isang lalaki, magtatanong. Ito yung mararamdaman at maiisip ng isang lalaki. Bakit parang mahal ko na siya muli? Yes, mga kamamay, gano'n naman talaga eh. Sa buhay natin, yung mga tao, yung mga bagay na nawawala, doon natin nakikita yung halaga sa totoo lang. Sa totoo lang mga kamamay, yan yung katotohanan talaga. Ang isang tao, ang isang bagay, pag hindi natin nakikita, biglang nawala, biglang natin nakikita ang halaga. Halimbawa lang, ang suklay. Kapag araw-araw natin ginagamit, parang walang halaga. Okay lang. Pero pagka bigla siyang nawala, ikot mo ang buong bahay. Nasaan yung suklay? Bakit hindi ko makita? Sabog-sabog yung buhok ko. Diba? Saka natin nakikita yung isang halaga o ang isang bagay kapag ito ay wala at hindi natin nakikita. Ganun din po sa tao, sa relasyon. Pag kayo ay biglang nawala sa lalaki o sa inyong relasyon, bigla nila kayong hahanapin. Sa una, siguro kakayanin nila, titiisin nila. Pero in the long run, kung talagang kawalan o kakulangan kayo sa kanilang buhay, hahanap at hahanapin kayo ng mga yan. Isipin ng isang lalaki na, bakit ganun? Parang mahal ko na siyang muli. Bakit kailangan ko na siyang muli? Bakit mahal ko na siyang muli? Diba? Hindi ko pala kayang mawala siya. Ganun ang iisipin ng isang lalaki at nararamdaman oras na hindi ka magparamdam sa kanya. So yun lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan yung malaman
na iniisip ng isang lalaki at nararamdaman oras na hindi ka magparamdam sa kanya. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, lagi kong sabi sa inyo, wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment dito kung nakarelate ka. So, yun lang mga kamamay. So, sa mga oras na to, kung ikaw man ay may nararamdamang hindi maayos, maganda, mahirap ang sitwasyon, tawagan mo lang ako. Mag-usap tayo. Okay, so yun lang mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.